Hindi kasi tayo pwede Yan. magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na naniniwala sa research ng mga anti-Duterte. Natatandaan niyo ba si Aling Sheila? Kung di siya na-booking, malamang kasama siya sa mga research niyo in future. Kita nyo? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung 30,000 na witnesses nila Kuno, yung isa doon nagpatunay na peki na. Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Dako kayo yung ipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagkatawa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kamara, inurong na ang impeachment. Yan ang title. 16 na abogado kakatawan kay Bibi Sara Duterte sa impeachment trial. Grabe, no? Talagang napakadami. Kaso ang problema, parang wala na. Parang hindi na ata papansinin sa 28th Congress. Bakit? Ang sabi, kahapon na vlog natin, sabi lang nung isang, ni SP, no? Ni attorney pala, Topacio. Wala naman impeachment complaint sa 28th Congress. Bakit nyo hahalong ka rin? Bakit nyo doon ita-trial? Tapos na ang usapin doon sa 19th Congress. Kung halimbawa, ituloy sa 28th Congress, pwedeng mag-apila. Di ba? Pwedeng mag-apila. Wala namang complaint. Ang sabi sa rules, pag natapos na lahat na nangyari sa 19th Congress, hindi na pwede i-abante di sa 28th Congress. Totoo naman. Kaya pwede na hong mawasak itong impeachment na ito. At meron pa tayong balita Si Tatay Digong nangayayat daw. Sino nagbalita niyan? Mamaya ipapakita ko sa dulo ng ating video. Eto na. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. I-share mo na rin. At kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na. I-hit mo rin yung bell button dyan. I-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification everyday. Ito na. Natanggap na ng impeachment court ng Senado ang opisyal na listahan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa press release, bandang 5:03 ng hapon ng Lunes, June 16, inihain ng Fortune Narvasa and Salazar ang kanilang appearance at katalam upang lumitaw at tumayo bilang tagapayo ni Vice President Sara sa harap ng impeachment court. 16 na abogado ang tatayong legal counsel ni Vice President Sara para sa kanyang impeachment trial sa Senado. Binubuo ito ng mga abogado mula sa law firm na Fortune Narvasa and Salazar at mga dating tagapagsalita ni Vice President Sara. Ngayong natanggap na ng Senate Impeachment Court ang formal list of lawyers ni Vice President Sara. Bakit refuse to receive ang copy furnished sa House of Representatives? Mukhang ayawan na nang makita nila ang defense team ni Vice President Sara. Sino ba naman ang hindi matatakot sa mga kilala at bigating lawyers na ito? Talaga naman. Kilalang batikang abogado versus mga korap na politiko. Ang malaking tanong, bakit refuse to receive ang House of Representatives? Ano ang tanong? Bakit nga? Kung sino naman siguro, ayaw talaga nilang tanggapin, no? Ayaw nilang kasi siyempre meron pag-uusap na, 'di ba, binalik sa kamera. Ayaw tanggapin itong mga bakulaw. Siguro ni-refuse. Pero ito, maganda ang balita na ito. Kung tumuloy man, pero sana wag na. Dahil panggulo lang 'yan. Budget lang ang mauubos yan pag tinuloy na naman ng mga dorobo yan. Return to sender. Return to sender daw. At Panama nila Leila de Lima
Shell Jokno at iba pang mga lilitis kay Vice President Sara. Masarap sigurong manood ng live telecast nito. Hindi ba takot nga namang sila sa impeachment kay Vice President Sara? Bakit dahil once na mapahiya ka, tapos na ang iyong political career? Tama. Mukha kasing kakain sila ng alikabok ang mga House prosecutors. Kaya nirefuse nila to receive. Sa defense lawyers pa lang kasi ni Vice President Sara, abay tila dudugoy na sila. Mukhang ito na yata ang sinasabi ni Vice President Sara na bloodbath. Ang mga tatayong defense team ni VP Sara ay sina Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Baguio. Grabe, magagaling na abogado to. Itong si Attorney Fortun, ibang klase yan pag yan na naging abogado mo. Tapos, George Narvasa II, Season, puro magaling to. At andito na yung, dito yung Serena Golda Fortun. Ay, wala silang kakaunin dito. Ito mga bakulaw na nag-file ng impeachment kay BP Sara. Dahil ibang klase yung mga abogado, magagaling at hindi lang isa. Ha? This is a is. Ay, grabe. Bakad, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Golat VII, Maria Celina Golda Fortun, Claire Lane Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Powa, Reynold Monsaya, Mark Villuan at Ralph Bodota. At ang pag-refuse to receive ng House of Representatives ay nangangahulugan ba ng kanilang pag-atras sa impeachment trial ni Vice President Sara? Samantala'y tila napahiya naman si BBM sa kanya mismong sariling podcast patungkol sa kanyang accountability ng Marcos administration. Gulit itong si Bakit daw? Anong pinagsasabi na naman? BBM at ang buong Marcos administration ay wala naman palang accountability. Accountability sa salita, hindi sa gawa. Panoorin natin ang buong video. That the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi out. You're relieved. Next. Ay, dapat ang sabi ni Aling Lorraine, bakit hindi mo i-apply daw sa'yo? Ha? Grabe, Aling Lorraine, nasyak ako dun ha. Bakit nga ba? Oo, kasi pag walang nagawa, di ba? Bakit hindi i-apply? Alis! Survey tayo. Yung tanong niya, yung tanong ng reporter dito kay Bungit-ngit, ano sa palagay nyo? Pwede kayang ibato sa kanya kung ano yung sagot niya? Kung wala kang nagawa at wala kang ginagawa, pwede alis na lang. Ayun sabi ni Aling Lorraine. And that's what we should do. We have to be very, very strict. No, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho. Talaga ba? Totoo kaya? Ay, baka nagbibiro kayo. Joke yun? Baka joke yun, sabi ni Aling Medrina. Ay, hindi natin alam. Baka mamaya nagbibiro yung mama. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. So guys, ito yung second podcast ni Bongbong Marcos. Ayan. And the title niya is about accountability. So far, dyan sa naging tanong at naging sagot, may accountability ba? Ano ba ang accountability para sa inyo? Ayan. Ano ba ang accountability? The way you understand it. So pag tinanggal mo ba yung tao, does that mean inimpose mo sa kanya ang accountability? So kung nagkaroon siya ng negligence at tinanggal mo siya, masasabi mo ba na nagkaroon siya ng accountability? Now, kamutulo tayo like Bongbong Marcos. Ito lang. From vlogging to podcasting. And second topic nila is accountability. Si Bongbong Marcos ba naging accountable? Yan ang hindi ko alam. Boss, amo manager. Sa tingin natin, kayo ang sumagot niyan. Ako parang sa tansya ko, sabi ni Aling Lorraine, parang wala eh.
Aling Lorraine. Ano ba? Ay kayo sumagot niyan mga kasama. Andyan lang yung comment section. Ano sa tingin nyo? Ang bagay-bagay na pwede nyong sabihin dito sa nakaupo na to. Ayun ang tanong nung anong nag-vlog dito. The past. Si Bongbong Marcos ba naging accountable? Hindi. Oo, sabi. Sabi ni Aling Ledesma, malayong-malayo yung nagiging trabaho nitong nakaupo kay Tatay Digong. Ay, si Tatay Digong talagang grabe yung ginawa. Maski nga yung, kita mo, accountability yung pag-uusapan. Kahit hindi niya, wala pang napapatunayan, inako niya yung sinasabi niya doon sa investigasyon. Aakuin ko. 'Di ba? Kasi ako yung namuno dati. Pero hindi niya ginawa 'yon. Pinagbintangan lang itong mga 30,000. Pero inako niya. Ito kaya. Tuloy mo ate. Marcos ba naging accountable sa lahat ng mga naging government issues under his leadership within the executive level? Si Bongbong Marcos ba magiging accountable sa nangyari dyan sa PhilHealth? Si Bongbong Marcos ba ay magiging accountable sa mga perang kinuha sa mga GOCC? Nako. Si Bongbong Marcos ba magiging accountable patungkol sa GAA na pinirmahan niya? Diba? Wala Talking yan. about accountability. Ayon din sa kanya, yan. Under probation daw ang entire government. Really now. Recently lang, nagpa-courtesy resignation siya sa mga tao. Huwag na natin pag-usapan yan kasi peki yung courtesy resignation na yan. Iilan lang doon sa mga nag-resign ang naaprubahan. Yung mga partido pa ni Tatay Digong. Pero sa partido niya, hindi raw tinanggap. Grabe, no? Alam mo yun, nagagawa niya sa sambayan ng Pilipino kung ano yung gusto nilang gawin. Naku, pangit yun, sabi ni Aling Ledesma. Pangit yun. Dito tayo mapunta. Mas maganda rito yung usapin, ha? Dapat din mag-inhibit sa impeachment trial. Sino? Si Virus. Yan yung balita rito. Kaya dapat kayo, lagi kayo nakaabang. Morning and evening sa channel natin. Dahil para update kayo sa mga bagay-bagay. Dapat ding mag-inhibit si Senator Risa Hontiveros bilang Senator Judge sa impeachment trial. Hindi lang daw ang mga mambabatas na kaalyado niya. Iyan ang giit ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin. Ang problema nga, paano pag mag-inhibit? Kode ko na nga lang. Lagi nang hihingi ng kode ko. Kung hindi sa index, pinapasa sa cellphone. Yun ang nakita doon sa video. Isipin nyo habang bumubuka yung bibig ng babae, parehas sila nung staff niya. Parehas ng pronunciation. Akmang-akma habang binibigkas yung mga kataga na nakasulat sa index o sa cellphone man lang. Kung bakit sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Kasunod ng panawagan ng ilang grupo na dapat mag-inhibit sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla sa impeachment trial dahil umano sa kanilang pagkiling kay Vice President Sara Duterte, iginit ng bise na kung bias ang batayan, patas lang na ipa-inhibit din si Senator Risa Hontiveros. Ayon kay VP Sara, si Hontiveros ay hayagang nagpakita ng pagkiling laban sa kanilang pamilya sa isang pampublikong pahayag kung saan sinabi umano nitong dapat burahin, ibain o sirain ang pamilyang Duterte. Hindi kasi tayo pwede mag-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros na in a public natumbo ka tuloy. Ang kulit mo kasi. Ayaw mo tigilan mga Duterte. O mag-inhibit ka na, para mas maganda. Kaso ang problema, pag nag-inhibit to, ano kaya ang sasabihin? Baka hingi kopya na naman. Speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan
burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Iginiit ng pangalawang Pangulo na dapat pagkatiwalaan ng mga senador na gaganap bilang huwes sa impeachment court. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Samantala, binalikan ni VP Sara ang pahayag mula sa Makati Business Club na nagsabing mahalagang ituloy ng Senado ang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan. Ayon kay Duterte, matagal nang humina ang investor confidence sa bansa at hindi dapat Totoo yan. Halos wala na nga investor dito eh. Dahil natakot baka malugi lang dahil sa samut-saring mga pandudurobo ang nangyayari. Oo, dapat talaga pagbawalan yan. Yung inhibit na yan. Dapat din inhibit ito kasi bias nga ito eh. Si virus. 'Di ba? Yung gusto niya inhibit yung gusto nito ni virus inhibit ito si Robin Hood tsaka si Ate Amy. Dapat din inhibit din ito dahil bias nga. Sa tingin nyo, dapat talaga inhibit, pagbawalan yan. Wala namang ginawa kundi tirahin ng mga Duterte. Easy ka dyan ba? Totoo naman. Paano mag-i-easy? Diba? Mga senator judge na kaalyado nito, ayun nga yung pinag-i-inhibit. Paglilitis. Anak ng tipakulong. Hanap buhay sa ICC. Malamang parang ginagawang hanap buhay na lang ng ICC. Itong pagkadetine nila kay Tatay Digong. Bakit? Sino magpapaliwanag niyan? Attorney Harry Roque, ikaw na bala. Isinasal ba raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kabuhayan ng mga taga-International Criminal Court o ICC? Dalawang bansa naman ang posible umanong kumupkop sa dating presidente. Iyan at iba pang update sa balitang ihatid ni MJ Mondihar. Ibinunyag ni former Duterte spokesman Harry Roque na nakasalalay ngayon ang kabuhayan ng mga taga-ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, bakit? Wala na ho palang nililitis. Nag-iisa na lang si Tatay Digong dyan na litisin. Anak ng bugi. Paano pa magkakaroon ng pera yan? Paano pa sila mabibigyan ng pondo kung walang lilitisin? Baka ginagawa pinagkakakitaan daw di umano itong si Tatay Digong. Sa tingin nyo mga kasama, maaari ba? Maaari, sabi na Aling Ledesma. Bakit? Siyempre kung wala silang ililitis, sa tatansya nyo, bibigyan sila ng pondo ng gobyerno ng dahig o yung mga international na hindi natin na mabibigyan ng klaro yan, pero ito, sabi ni Atty. Harry Roque, naniniwala tayo dito. Wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC, kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga huwes, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa aberya dahil kung wala ng kasong linilitis. Sa December 9, 2024 report ng Courthouse News Service, napag-alaman na bumaba ang budget na natanggap ng ICC taong 2024. Pinuna rin ng Assembly of State Parties na siyang oversight body ng ICC ang International Criminal Court dahil walang nangyaring trial sa investigasyong inilunsad nila sa 12 mga bansa. Matindi rin ang Trump sanctions ng US government laban sa ICC. Frozen ang assets ng mga matataas sa opisyal nito. Ban sa pagpunta sa US at bawal din ang pagtanggap ng donasyon kasama ng iba pang mga mabibigat na parusa. Kaya ani Roque, sinasalba ngayon ni FPRD ang hanap buhay ng lahat ng sinasahuran ng ICC dahil ito lang ang kaso na posibleng humantong sa trial. Bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. Para tuloy-tuloy ang sahod ng mga kawani, tingin ng international law expert na posibleng aprubahan ng ICC ang request na provisional release ni Duterte at ibasura naman ang naunang motion to dismiss nito. Samantala, dalawang bansa sa Asia ang nakikita ni Roque na maaaring puntahan ni Duterte oras sa pagbigyan ng hiling ng pansamantalang kalayaan. At ang mga pinaka-prominent members ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. Posible rin daw sa Australia dahil malapit ito sa Asia. Malaki rin ang posibilidad sa the Netherlands at malagay sa house arrest ang former chief executive. Kung mangyari ito, limitado lamang sa close family contacts at legal team ang dating Pangulo. Nilino naman ni Roque na tanging si VP Sara Duterte at legal team ni FPRD ang may alam kung saang ICC member state posibleng tumuloy ang dating punong ehekutibo. Para sa Japan, sa South Korea, Australia, so 3. Meron pa nabanggit na New Zealand eh. So sana, sa madaling panahon. At pag ito'y confirm, why not coconut? Gusto ko rin pumunta dyan.
Sa Netherlands kasi medyo mahirap ang visa. Totoo naman eh. Aminado na tayo dyan. Pero, kaya pa man, siyempre, tsaka mahal yung cost of living. Baka mamaya, isang buwan ka, maubusan ka ng budget mo, sayang, di ba? Mas maganda pag magko-cover ka doon, mga 1 month. O para araw-araw na doon ka doon sa detention center. Di ba? Eto na naman. Meron tayong papakita. Bakit mahal na mahal mo? Ikaw tatanungin ko, bakit mahal na mahal mo si Tatay Digong? Ako kasi, para sa akin, opinion ko to. Dahil sa ganda ng ginawa niya sa bansa nung siya'y nanunungkulan. Inubos niya ang mga dorobo. At yung mga masasama na pag-uugali, bumait. At yung mga gumagamit ng pinagbabawal na candy, mabawasan. Maraming takot sa kanya. Ikaw, yan, sagutin mo sa comment section. Pero may bibigay ako sa inyo yung slide. Bakit mahal na mahal nito si Tatay Digong? At bakit gusto niya? Ito. Laban si Duterte. Yan. Sinasabi, ang dami inosenteng nadamay. For me kasi, kung di nyo pupuksain yung mga adik, kayo yung pupuksain nila. Take the risk for better result. Ganun din naman yun. Kung di nila susubukang ubusin ng adik ang uubo sa inyo. Mamili na lang kayo. Sa mga nagtatanong, pati ako naniniwala sa research ng mga anti-Duterte. Natatandaan nyo ba si Aling Sheila? Kung di siya na-booking, malamang kasama siya sa mga research nyo in future. Kita nyo? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung 30,000 na witnesses nila kuno, yung isa doon nagpatunay na peki na. Aling Sheila, where are you now? Wala na bang pera? Wala na bang pondo? Bakit hindi ka ata lumalabas ngayon? Sabi ni Allen Lorraine yan. Sa bagay, na-booking Paano pa lalabas? Ano pa yung papel niya? Saka nakakahiya doon sa na nag-utos, no? At pinamukha na siya ay biktima, sila ay biktima. At nakakahiya rin doon sa mga kapitbahay. Kung ako kapitbahay ni Aling Sheila, aaraw-arawin ko, Aling Sheila, punta ka doon sa amo nyo. Baka may pera, ganun. Para mapahiya. Kasi alam niyo yung mga ganyan tao, mukhang pera. Dahil sa nasilaw sa pera o pinangakuan ng pera, kahit anong maling-maling utos ay susundin. Buti na lang, mayroong kapitbahay na binulgar siya. Tuloy natin, ate. Sinasabi nyo na namang hi si Kitty. Mukhang lasing lang naman yung picture. Apakabayas ninyo. Yung iba nga ngumingiwi na pinagtatanggol nyo pa. Daming nagtatanong bakit daw hindi inuunang Duterte ang puno ng adik. Mima, magising kasi kayo sa realidad. Nagtataka kasi kayo bakit adik at mga pusher lagi ang nauuna. Ang laban kasi ng buhay, hindi patapangan yan. Pagalingan yan. Kung hirap kang masupi lang tindahan, alisan mo ng customer. Kusang magsasarado yan. Ika nga kung alam mong talo ang pagbira mo sa kanan, di sa kaliwa mo banatan. So, hindi nila kaya ang mga Duterte. Kaya marami silang paninira na nilalatag. Gaya ngayon, eto, Attorney Haruki, Japan na South Korea. Ito nga yung nabalita kanina. Maaring kumupkup. Japan, South Korea, at nabanggit din yung Australia. Pagandahan lang doon, siguro naman, baka naman, no? Yun lang ang ko. Kung halimbawa, malaman natin, doon siguro makakakuha na ako ng visa nun. Talagang ipupurso ko na makarating ako doon sa tulong ng ating kababayan, no? Na mag-assist lang sa atin. Okay lang yun, assist lang naman po yun from airport, tapos hahanap na lang ng murang Airbnb na mga 2 weeks to 3 weeks o 1 month na pwede mag-stay. Kasi kung Australia, sabihin natin makahanap ako ng room, sabihin natin 180 pinakamura per week o 200 na malapit dun sa area, pwede. Tapos ang magbibili na lang ako ng bike, no? Kasi yung bike naman dyan, pwede naman sa train. Tapos ang gagawin ko, yun. Kung may magpapaupa naman dyan na Pilipino, pwede yun Parang room sharing. So, 200 per week, 800 per month. Kaya na siya. Sa pagkain naman, $100 pwede na
O, bigas, tsaka mura lang kasi pag kinumpirma mo sa yung $100 mo, marami-rami na yon kung isang tao ka lang. And diyan naman, ang wifi, kasama na yun sa 200, yung electric minsan kasama na, at yung tubig kasama na rin. So yun ang kagandahan. Pero siyempre, kung halimbawa matuloy man o Australia man yan, walang problema. Kaya natin na makapunta diyan kasi, malapit lang yan doon sa pinuntahan natin dati. Yan na. Nako, talaga naman. Eto, hindi pa rin magtigil. Malaking pagkakamali ang pagbalik na impeachment case sa Kamara. Talaga ba? Totoo ba yan? Malaking pagkakamali? Yan ang sabi nitong outgoing. Outgoing. Ayan ang sabi nito ni Teltel. Kausap po natin ngayon si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel. Magandang gabi sa inyo, Senator Pimentel. Ako rin na, magandang gabi po. Opo, sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa lahat. Yes, sir. Sa wakas po, nakahagila po kami ng isang senador na bumoto against the remanding of the articles of impeachment. So, ano po ang inyong basihan tungkol po sa inyong boto? Well, una sa lahat, iba ang wording doon sa resolution or order na pinasa ng aking mga kasama sa Senado. Wala yung word na remanding. Kaya sa media, you always report it as remanding. At pinansin ko nga yan na remanding, maybe a judicial term, pero ang ibig sabihin nun, pinapasa ng higher court sa lower court, binabalik ng higher court sa lower court yung kaso. At wala na sa higher court yung kaso. Kasi binalik niya sa lower court para ayusin mo yung proceedings mo . Ano po ang tamang salita? Opo. Kaya nga, ang ginamit dun sa order mismo ay return. Return. Sabi doon, return, pero sinabayan kagad nila ng mga salitang without dismissing or terminating the case. Di ba? Parang gano'n. So, kasi dinagdag nila yun kasi iba yung konsepto naman ng return, wala naman yan sa hindi naman yan judicial concept. Ang return to sender, pang post office lang po yan. Kaya nga sabi ko nga, alanganin itong ginagawa natin, yung mga salitang ginagamit natin, mga panibagong konsepto ang ating ina-adapt, delikado ito. Kasi dapat sumunod na lang tayo ron sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Very simple. Pagka more than 1/3 ng House membership ang nag-file ng impeachment, pwede nang tawag doon direct filing sa Senado. Ano ang gagawin ng Senado? Sabi doon, isunod agad ang paglilitis. Yun, that's it. Dapat hindi na kami mag-imbento ng ayaw namin ng dismissal, ayaw namin ng remand, nag-imbento kami ng return. Okay. Hindi na tama yun. Ano po, malinaw po ba sa inyo, Senador, kung ano po ang basihan kung bakit nire-return yung impeachment resolution? Well, una sa lahat, hindi nga ako bumoto pabor dyan. Kaya kung pagdating sa kung paano nila paano nila pagkaintindi ng kanilang resolution, pakitanong doon sa 18 na bumoto pabor dyan. Pero ang aking nakikita, binabasa ko lang yung mga salitang nandun, gusto lang ng Senado ng impormasyon. Nako po. Iba talaga mga kasama paglatak. Sabi ni Aling Lorin, ha? Bakit? Magkaiba sila ng pananaw ng kanyang ito bibigay ko sa inyo para ma-aware lang kayo ha. Kasi nagtataka tayo, kahit ako nagtataka Akala ko noong una, wait lang ha. Nagtataka ako kasi akala ko, etong si Teltel, talagang, maka-Duterte. Yung tatay, pero ewan ko ano nangyari. Nahawa ata kay virus ito si Teltel Pero yung tatay, pakinggan nyo yung mensahe ng tatay para, magulat. Paglata kasi mahirap Paglata kasi mahirap daw. Patinuin, sabi ng Aling Medrina. Pasok natin to. Mayor Duterte is a phenomenon. He is, to my mind, the only candidate who actually, because he comes from Mindanao, gives much hope to the people of Mindanao that at long last we are being considered a real part. Diba? Bakit ang layo ng... Hindi ko alam dito sa Teltel na ito. Bakit galit na galit siya dito kay BP Sara, kay Tatay Digong, samantalang ito nagsabi na yung tatay niya. Ano kaya nakain?
Oo, baka hindi siguro inendorso, kaya nagalit. Ano? Sa tansya nyo. At ito ha, usapin ito kay Tatay Digong sa dahig. Nangayayat si Tatay Digong at may pakiwari dito na parang hindi natin masabi kung nalilipasan ng pag-supply na pagkain o talagang nakakalimutan supply ng pagkain o talagang hirap si Tatay Digong kainin yung luto ng taga-ICC. Ano sa palagay nyo? Ito lang balita rito. Kung maayong hapon, welcome back sa The Hague together with your family. Kung kamusta mo karon? Okay ra, wapay tulog. Kay kadlaw namin niabot, no. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala pa siya pamahaw paniudto. Wala daw siya gibaling-baling sa sulod. Natulog na po daw siya. Namayat. Payat siya karon. Mas payat siya tong last time. Madrigo. Kung nahisgutan ba ninyo ang celebration sa Independence Day, does he have anything to say about wala man siya istorya na. Ang iyamang istorya kaniman una yung mga apo. Kay dugay sila wala nagkita. Labi na ning laki. Was he very happy, sir, na nakita niya? Meron bang mensahe pala ang dating Pangulo, sir, sa mga kababayan natin? Karon ang iyang mensahe nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino, kay kami, mga politiko, muagi rami aning kalibutan na importante nga ang Pilipinas matarong during my time. Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Dako kayo yung ipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagkatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Gikan sa ako, dagang salamat kaninyong tanan. Muhangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Maraming salamat, sir. Ma'am, welcome. Yan yun ang update kay Tatay Digong. Namayat. Baka siguro hindi na pupukusan sa pag-deliver ng pagkain o baka kasi si Tatay Digong syempre ang gusto niya Filipino food baka hindi talaga nalulutuan ng pagkain Pinoy. Kaya kung umabot ka sa video ito, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga ha. At like and share ng video hanggang sa muli. Bye-bye!